watch natin itong trending na yaw-yaw tiw-tiw ni Miss Elizabeth Orbesa about sa two times gold medalist Carlos Yulo. Apologies, I would like to talk about Kaloyulo. I'm terribly sorry, but I cannot help it anymore. You know, masyado nang matindi ang tabas ng dila ng batang ito. Hindi ko nakinaya. Kagaya ng sinabi ko, nauna, ngayon lang po ako magsasalita tungkol dito. Hindi po ako sang-ayon. The way he's treating his mother is horrible. Wala po akong pakialam dun sa girlfriend niya, kung sino man yun, ano. Siya bilang anak, hindi dapat nagtatrato ng magulang ng ganyan. Kahit anong sabihin, mali po yun. Yung pagtulong sa magulang ay hindi responsibilidad. Ito po ay galing sa puso ng taong marunong magmahal sa kapwa, kay nanay mo o hindi, pero lalo na kung nanay mo. Kung mabuti kang tao, hindi ka magsasalita ng kung ano-ano dun sa babaeng pinanggalingan mo kaya ka nabuhay. Napakasalimuot po ng istorya kung sasabihin ko sa inyo lahat kung paano ang proseso ng pagiging ina at pagiging anak. Hindi po kasalanan ng ina o ng anak na maging anak sila. Sila ang namili ng magulang nila, actually. Don't forget, it's the mother who's here on earth first, bago yung anak. Tayo po, bago pinanganak, nag-uusap yan kung papayag na siya ay maging ina at kung papayag siya na maging anak. Ako, kung ako man po yung kaluluwa. Alam mo, mahaba pong istorya, kaya hindi ko na, I would rather talk about something scientific, something that has been proven and that you can check. Are you familiar with fetal microchimerism? Fetal microchimerism means yung po ang DNA ng ina ay nandun po sa katawan at dugo ng anak. Habang buhay ang anak, dala-dala niya yung cells na galing sa ina. At tuwing may nangyayari sa buhay ng anak, lalo na may kinalaman sa physical manifestation ng sakit, ang nagre-repair po ay yung cells ng ina, yung DNA ng ina, hindi ng ama. Maniwala kayo sa hindi. You know, you should try to Google it. Iho, Kaloy, marami kang hindi alam. Alam mo, parang masyadong matigas na ang puso mo. Sino ba nagturo sa iyo yan? Hindi ka naman siguro tinuruan ng nanay mo ng ganyan. Kahit ano pang kasalanan ng nanay mo pa rin yan. Kahit gaano kasama ang ina mo pa rin yan. Tatandaan ninyo yan. You're supposed to learn from each other. It's too bad kung nagkaroon ng kasalanan ng nanay mo sa'yo. So what? Kailangan mo rin bang maging bad? Di learn from it. Help her learn from it also. Hindi yung ganyan. Hihiyain mo yung mother mo. Tatawagin mong magnanakaw. Tandaan mo, your cells galing sa ina mo hanggang mamatay ka. Kahit patay na ang ina mo, yan ang tutulong sa health mo. Yan ang reason kung bakit ang galing mong athlete. Tanga. Nasasaktan ako pagka may batang nagsasalita ng ganyan. Okay, hanapin niyo to ha. Fetal microchimerism. Fetal, F-E-T-A-L. Micro, M-I-C-R-O. Chime, C-H-I-R-I-rism, R-I-S-M. Scientific po yan. It has been proven. It goes vice versa. Huwag mong kalilimutan kung gaano kahalaga ang iyong ina. Maski pa masama ang ina mo, kahit pa bugaw ang ina mo pa rin yan. Huwag mong sasabihin hindi mo kasalanan na pinanganak ka. Yes, magyayaw-yaw ako dahil may social responsibility ako at ito ang yung pabansang Sausawero with a Heart. Pero this time, parang wala na akong iyayaw-yaw kasi lahat ng sinabi ni Miss
Elizabeth Oropesa is totoo po. Isa po pala siyang doktor. Yes, yung I don't know kung anong pinag-aralan niya, pero nakikita ko po sa mga vlog niya. So ayun, at para sa akin ito lang maidadagdag ko, nasa 10 commandments po talaga yan, no? Na honor your parents. Ayun lang po ang sabi ko. At sana ayan, magsilbing aral to sa lahat ng mga taong nakapaligid. Especially sa kabataan ngayon, grabe. Kahit iba ang generation, alam niyo naman po siguro ang tama at mali. Ayun lang po. At syempre, doon naman po sa makakapagsabi pa ng masama sa sinabi ni Miss Jacqueline Freeman or Elizabeth Oropesa. Aba, saan kayo galing? Mga kampun ata kayo ng Diablo. Char. Ayun lang po and good afternoon.